Breaking news, muling inatake ng mga Houthis ang US Navy destroyer ng Amerika sa Red Sea. Inilunsad ng Houthi ang kanilang mga ballistic missile upang atakihin ang US Navy destroyer. Sa kabila ng mga airstrike, ang mga rebelding Houthi ay muling umatake sa Amerika. Walang katapusan ang tensyon sa Red Sea habang nagpapatuloy ang digmaan ng Israel sa Gaza. Ayon sa Central Command ng US, inatake ng mga rebelding Houthi ang isang American Navy destroyer. Ayon pa sa CENTCOM, ang Houthis ng Yemen ay nagpaputok rin ng ballistic missile patungo sa USS Carney na nasa Gulf of Aden. Ayon naman sa US Command, ang missile ay matagumpay na napabagsak ng American destroyer. Wala pang ulat ng namatay, nasugatan at pinsala sa destroyer sa alinmang panig. Ayon sa CENTCOM, nitong January 26 sa tinatayang 1:30 ng hapon, ang mga militanteng Houthi na suportado ng Iran ay nagpaputok ng isang anti-ship ballistic missile mula sa mga lugar na kontrolado ng Houthi patungo sa Arleigh Burke-class destroyer na USS Carney DDG-64 sa Gulf of Aden. Ang missile ay matagumpay na napabagsak ng USS Carney. Walang naiulat na nasugatan o napinsala. Ang ataking ito ay ang ika-37 pag-atake ng Houthis na directed sa commercial o naval ship magmula noong Nobyembre. Sa kabila ng mga airstrike at mga pagpaparusa, ang mga rebelding Houthi ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang pag-atake sa Red Sea. Nangako ang mga rebelding Houthi na aatakihin nila ang mga barko ng US, UK at Israel sa Red Sea. Kahapon lang, nagbanta ang Houthi ng pag-atake sa US LED Naval Coalition mula sa panlupa, panghimpapawid at pandagat. Inutusan din ng mga rebelding Houthi ang US at UK nationals na umalis sa Yemen sa loob ng isang buwan. Itinakda na ang 30-day deadline para sa mga mamamayan ng US at UK at Sana'a-based humanitarian group. Ang Iran-aligned militia ay umaatake sa mga barko sa Red Sea bilang pagtugon sa pakikipagdigmaan ng Israel sa Gaza. Nais ng mga Houthi na tapusin ng Israel ang pakikipagdigmaan nito sa Gaza at tuluyang alisin ang pagkubkob sa Palestinian enclave. Sa panahon ng mga pag-atake ng Israel, nawalan ng alalay ang leader ng Hamas. Isa sa mga tauhan ng leader nito ang napatay sa panahon ng pagsalakay ng Israel. Ang mga armadong miyembro ng Hamas mula sa Palestine ay pinamumunuan ng Zetan, ang armadong sangay ng Hamas, at si Hala Hamed, ang vice leader ng dalawang organisasyon noong Galilee era sa Lebanon. Nangyari ito malapit sa hangganan ng Lebanon. Matagal nang binabantayan ng intelligence service ng Israeli Defense Forces ang mga kilos ng Hamas. Alam ng pinuno ng intelligence service ng Israel na ang sasakyan ay pagmamay-ari ni Khalil Hamid Karazi dahil siya ang namamahala ng mga gawain sa Lebanon. Ang deputy commander ng organisasyon ay tumatakas noong barilin ng isang truck ng hukbong Israel ang isang miyembro ng Hamas mula sa Lebanon at nakasakay sa kotse habang bumabaybay sa bahagi ng hangganan. Naganap ang insidente malapit sa lungsod ng Sour na matatagpuan sa timog bahagi ng Lebanon. Isang unmanned aircraft ang sumira sa truck ng hukbong Israel sa Sour na nasa timog rehiyon ng Lebanon. Ayon sa pahayag, matagumpay na naisagawa ng army vehicle ng Israel ang 3 pag-atake. Ang pag-ataking ito ay ikinasawi rin ng lahat ng mga taong nasa loob ng sasakyan. Ayon sa mga ulat ng tabloid sa Turkey, ang mga nasawi ay mga mamamayan ng kanilang bansa. Sa panahon ng maganap ito, sinusubukan ng puwersang Israel na magbigay ng tulong sa mga Palestino. Gayunpaman, naging sanhi ang aksyong iyon ng pagkamatay ng mga opisyal ng Turkey. Ang mga kamakailang pagpatay sa mga residente ng Turkey sa loob ng kanilang bansa ay nagdulot ng malaking kontrobersya. Mukhang lalo pang titindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at Turkey dahil sa pangyayaring ito. Ayon sa mga ulat ng Lebanese news outlets, maraming local sources ang nagsasabing ibinigay ng intelligence agency ng Israel ang GPS coordinates ng isang sasakyan na pag-aari ng Israeli Army sa isang informant.
Naibalita ring dinala na ng Qasem Brigades ang spy sa kanilang kustudiya. Hindi pa nagkakaroon ng pag-uusap sa loob ng gobyerno hinggil sa Israeli strike sa Qasem Brigades sa Lebanon. Ayon sa mga ulat, umiiral ang karahasan sa Gaza at ito ay kinasangkutan ng isang sundalo sa espesyal na operasyon mula sa Turkish military na nagngangalang Abu Ubaida. Nagwika rin ang leader ng isang armadong sangay ng Hamas na Izz ad-Din al-Qasem Brigade at sinabi nito sa kaniyang pahayag sa mga apo ng Ottoman na dadalo siya sa mga pagsasamba sa Jerusalem. Binibigyan ngayon ni Abu Ubaida ng konteksto ang Burj el Barajneh para sa kaniyang pagsasalita. Hindi nagtagal pagkatapos ng pag-uusap na ito sa Al-Aqsa Mosque. Agad na itinaas ng mga Turkong ito ang bandila ng Turkey para iparating ang kanilang mensahe. Pagkatapos ng kaganapang iyon, mayroong pagbaba sa bilang ng mga pahayag na sumusuporta sa Turkey at Palestine. Nagsimulang kumalat ang mga chismis hinggil sa mga nakakaingganyong larawang ito sa mga social media platforms. Napansin kasi ang Turkish Special Forces sa Gaza na suot pa ang kanilang uniforme. Maraming tao ang nagsabing napanood nila ang video at iniulat na gumamit ng mortar at nagsalita ng Turkish ang mga sundalo roon. Ayon sa Turkey, maraming tao ang pabor sa nagaganap na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas-Palestine. Isa pa sa mga isyu rito ay mismong si President Erdogan ang nagpalaganap ng mga pahayag na ito. Palibhasa kasi, isa siyang kilalang personalidad sa Turkey na kaugnay sa Garden State. Inihayag din niya sa panimula ng kaniyang talumpati na umatake ang Turkish Army sa mga lugar sa gitnang silangan kung saan naroroon ang mga Amerikano. Noong dumating ang Turkish troops sa Gaza, maraming Palestino ang hindi tiyak kung ano ang mangyayari pagkatapos niyon. Mula pa noong simula ng alitan sa pagitan ng Israel at Palestine, marami nang naging banta laban sa Israel ang Pangulo ng Turkey na si Erdogan. Noong nakaraang linggo, nagdaos ng makabuluhang demonstrasyon ang mga Palestino sa Istanbul, kung saan sila ay nagtakda ng isang malaking pagtitipon sa ngalan ng nabanggit na presidente. Halos daan-daang Turko ang pumunta sa naturang demonstrasyon. Nagpahiwatig ang pahayag ni Erdogan sa kontekstong iyon na naging layunin niyang makontrol ang halos buong mundo sa pamamagitan ng kaniyang naging talumpati. Noong nakaraan nandoon sila sa Thrace sa Balkans, sa Caucasus, sa mga baybay ng silangang Mediterranean, sa Central Asia, South Asia, South Africa at sa buong mundo, ayon kay Netanyahu. Pagkatapos nito, naglabas si Erdogan ng pahayag at agad na nagpadala ng tulong sa Gaza. Ipinahayag ng Prime Minister ng Israel na dapat ay masusing isaalang-alang ng maigi ng mga tao ang mga bagay-bagay kung nais nilang atakihin ang kahit na sinong Hudyo, at kailangan din nilang subukan na umayon kay Erdogan. Dahil ang Hamas ay isang banta at panganib, hindi na naisin ng Israel na sila ay makikitang lumalapit sa hangganan. Ang pinakamalaking banta sa Israel ay nagmumula sa tunnel network ng Hamas na umaabot sa ilalim ng Gaza Strip at may habang higit sa 500 kilometro. Bukod dito, umaabot ito sa labas ng hangganan ng Israel. Walang duda na matagumpay na winasak ng Israeli Defense Forces at mga battle engineering units ang halos 1,500 tunnel shaft ng Hamas sa Gaza Strip. Ginagamit ng Hamas ang mga tunnel na ito para sa military activities at smuggling. Dahil sa nangyari, mas nahirapan ang Hamas na magplano ng mga operasyon laban sa Israeli Defense Forces. Subalit, higit pa ron ang ninanais ng Israeli Defense Forces. Nagplano ang Hamas na magtatag ng isang subterranean tunnel network sa hilagang bahagi ng Gaza na maaaring maging isa sa kanilang koneksyon sa Israel. Ang plano ay nagresulta sa pagbuo ng hindi bababa sa 6 na pangunahing mga tunnel. Ito na rin ang maituturing na pinakamahabang tunnel na ginawa ng Hamas. Nagawang tuklasin at wasakin ng Israeli Army ang mahigit sa 1,500 tunnel shaft gamit ang air attacks at advanced explosives tulad ng sponge bombs. Nagawa ring wasakin ng Israeli Army ang hindi bababa sa 170 kilometer sa mahigit na 500 kilometro ng tunnel na itinayo ng Hamas.
Ito ay isa pang bagay na ginawa ng Israeli Army. Ito ay isang malaking pagsulong dahil ito lamang ay isa sa 3 bahagi ng buong tunnel network. Gayunpaman, malayo pa ang dapat tahakin ng Israeli Defense Forces upang lubusang masugpo ang banta na ito. Matapos ang kanilang pagsakop sa mga nayon ng Jabalia, Al-Shadi, Raimal at Zetan sa hilagang bahagi ng Gaza, sinimulan ng Israeli Defense Forces Military and Intelligence Units ang isang komprehensibong operasyon. Ito ay upang hanapin at matuklasan ang subterranean tunnel network sa rehiyon. Nagtulungan ang Israeli Defense Forces at intelligence teams na gawa nilang matuklasan ang isang covert tunnel network. Ang nayong kinaroroonan niyon ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Gaza. Isinagawa ng Israeli Defense Forces ang isang military operation upang hanapin at matuklasan ang mga armas na nagresulta rin sa pagdiskubre ng pinakamahabang command tunnel. Natagpuan nila ang tunnel na ito sa ilalim ng Al-Shifa Hospital na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Gaza malapit sa baybayin. Ang mga operasyon ang siyang nagbanggit sa ugat ng pagkakatuklas ng 2 tunnel network at nagbunyag ng maraming nakakabahalang detalye na siyang nagpapakita ng lawak ng underground network ng Hamas sa Gaza Strip. Nakatuklas ng isang entrance patungo sa isa pang tunnel ng Hamas, ang Israel Defense Forces Combat Engineering Corps, bago dumating ang Israeli Defense Forces sa isang lugar sa hilagang bahagi ng Gaza Strip. Ang tunnel na ito ay naroroon na sa loob ng teritoryo ng Israel mula pa sa simula ng ground attack. May mga pagkakatulad ito sa iba pang mga istrukturang subterranean sa rehiyon, sa usaping dimensyon, pinagmulan at maging sa kung ano ang layunin nito. Sa kabilang dako, ang lokasyon ng tube line at ng transformation line ang siyang pinagkaiba nito. Pagkatapos ng ikalawang yugto ng paghahanap, natuklasan ng tropa ang tunnel network sa isang single-family home na matatagpuan malapit sa tabing dagat, kung saan mayroon daw itong sariling outdoor pool. Ang 614th Battalion ng Combat Engineering Corps ang unit na responsible sa operasyong iyon. Sa kanilang paghahanap, natuklasan ng mga Israeli troops ang isang lagusan patungo sa pangunahing opisina ng Hamas na nakatago sa ilalim ng 3 kama sa isang silid na puno ng mga makulay na damit. Natuklasan ng isang sundalo ng Israel na ang ilalim na lagusan ng tunnel network sa likod ng pintuan ay nahahati sa 2 bahagi. Ang kanlurang bahagi ay patungo sa baybayin at ang timog silangang bahagi ay patungo sa Gaza City na itinuturing na lokasyon ng pangunahing tunnel network ng Hamas. Ang pag-atake ng Israel sa Gaza ay katulad ng isang Gordian knot dahil napakakomplikado nito. Mahalaga ang paghahanap at pagwasak sa pinakamahabang key tunnel networks upang malipol ang Hamas. May malaking halaga ang tunnel network, ngunit nagdudulot din ito ng maraming panganib para sa Israeli Defense Forces. Ang mga daanan na nag-uugnay sa mga tunnel sa buong network ay puno ng bomba at booby traps. Upang makuha ang impormasyong ito, ginamit nila ang artificial intelligence. Isiniwalat ng impormasyon na natanggap nila na ang underground extension ay isa sa mga entrance patungo sa pangunahing opisina ng Hamas. Sinabi ng Israeli Defense Forces na hindi nila nais makipaglaban sa loob ng mga tunnel dahil may posibilidad na naglalaman ito ng mga pampasabog. Nagresulta iyon sa pagsisimula ng proseso ng pag-eliminate sa pinakamalaking tunnel network na pag-aari ng Hamas. Sa panahong inihahanda ng mga combat engineer ang tunnel upang ito'y wasakin, inalis ng tropa ng 50th Battalion ng Nahal Brigade ang bandila ng Hamas at ang camouflage gear mula sa entrance ng tunnel sa silid. Pagkatapos nito, nilagyan nila ng maraming pampasabog ang loob ng tunnel. Nang nakahanda na ang lahat, isang malakas na pagsabog ang bumulabog sa paligid at napuno ng usok, alikabok at mga debris ang bahaging iyon. Tuluyang nawasak ang tinutukoy na tunnel. Noong gumuho na ang tunnel, nagmadali ang mga sundalong Israeli na magtago para hindi sila masabugan ng bomba.
Isinagawa ng Combat Engineering Forces ng Israeli Military ang karagdagang pagsusuri para sa mga nakatagong daanan na maaring nabuksan ng pagsabog. Inanunsyo naman ng Israeli Defense Forces na nakuha nila ang napakahalagang impormasyon tungkol sa mga tunnel network ng Hamas at itutuloy nila ang mga operasyon nila para wasakin ang mga ito. Sa katunayan, magpapatuloy ng walang patid ang mga aktibidad ng Israeli Defense Forces laban sa mga tunnel network sa hilagang bahagi ng Gaza. Nakakaranas ng paglaki ng populasyon ang mga lugar na mas malapit sa baybayin ng Strip. Sa partikular na pangyayaring ito, naglakbay ang mga sundalong Israeli patungo sa Al-Shifa Hospital na matatagpuan malapit sa baybayin kung saan sinasabi na ito ang isa sa pinakamahalagang subterranean headquarters ng Hamas sa hilagang rehiyon. Ayon sa mga ulat, Hamas ang responsible sa pagpapanatili ng isang underground network ng mga tunnel. Isinagawa ng Israeli Defense Forces ang mga makabuluhan na opensibang operasyon laban sa underground complex ng Hamas. Ito ay matapos mailantad ang pagkakaroon ng mga karagdagang tunnel network sa loob ng ospital na kinakailangang matunton at mawasak sa lalong madaling panahon. Sa kasalukuyan, may isang network ng mga tube na umaabot ng higit sa 50 metro ang lalim. Natuklasan ng Israeli Defense Forces sa loob ng ospital ang ilang mga command center at armament chambers na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Isinagawa ng Israeli Defense Forces sa loob ng Shifa Hospital ang kasalukuyang operasyon upang puksain ang huling mapagkukunan ng Hamas. Ayon sa ilang sabi-sabi, maaaring ito na ang wakas ng Hamas sa hilagang bahagi ng Gaza. Ito ay nangyayari na at nagbibigay ng real-time na impormasyon ng Israeli Defense Forces sa lahat tungkol sa napakahalagang gawain na ito. Inanunsyo ng Israeli Defense Forces na nagawa na nilang wasakin ang tunnel network ng Hamas sa ilalim ng Al-Shifa Hospital sa Gaza City. Naglabas din sila ng isang bagong 360 degrees video kung saan makikita ang tunnel. Sinabi ng IDF na ang branch ng tunnel na matatagpuan sa ilalim ng Al-Shifa Hospital ay may humigit kumulang na 250 metro ang haba at konektado ito sa isang malaking bilang ng mga tirahan na nasa ilalim ng kontrol ng Hamas. Gamit ang espesyal na pampasabog tulad ng sponge bombs at airstrikes, natagpuan at winasak ng Israeli Defense Forces ang mahigit sa 1,500 subterranean shafts sa ilalim ng complex na ito. Napag-alaman na natagpuan ng Israeli Defense Forces ang hindi bababa sa 6 na pinakamahabang primary tunnels na pag-aari ng Hamas. Sa kasalukuyan, matatagpuan ang Al-Shifa sa loob ng premises ng ospital. Matapos ang mga atake noong ika-7 ng Oktubre, natuklasan ng isang sundalo mula sa Israeli Army ang mga armas at ang paglipat ng Hamas sa mga bihag sa medical center. Sa isang pahayag, inanunsyo ng mga opisyal mula sa Estados Unidos na nakatanggap sila ng patunay mula sa mga ahensyang pampamahalaan. Ginamit daw ng Hamas ang Al-Shifa Hospital upang pamunuan ng mga tropa at ikulong ang ilang bihag. Ngunit ang karamihan sa mga miyembro ng grupo ay umalis na sa pasilidad. Sa kabila nito, nagdudulot ng mga pagdududa ang dokumento na iniwan sa loob ng Al-Shifa Tunnel Complex ilang araw bago dumating ang mga sundalong Israeli. May mga patunay pa rin na konektado sa Hamas sa ilalim ng tunnel complex na ito. Halimbawa, may malaking bilang ng armas at bala para sa militar. Ayon sa mga intelligence agency ng Estados Unidos, sinasabing ginagamit ng Palestinian Islamic Jihad ang tunnel network na matatagpuan sa ilalim ng Al-Shifa Hospital. Bukod dito, ipinapalagay na ang mapanganib na armadong grupo ay may ikinulong na iilang mga bihag para sa kanilang pansariling interes. Matapos ang kanilang mga operasyon, ang Israeli Defense Forces Combat Engineers Unit ang naging responsable sa pagwasak sa tunnel network na matatagpuan sa loob ng tunnel complex na ito. Marami ring krimen laban sa mga mamamayan ang nangyari sa nasabing lugar. Noong ika-7 ng Oktubre, hindi nagdulot ng pinsala sa mga istruktura na matatagpuan sa Al-Shifa Hospital ang operasyon
para gibain ang lihim na underground network. Naging responsable sa pagsira ng huling network ng mga tunnel na matatagpuan sa ilalim ng Al-Shifa Hospital, ang Israeli Defense Forces. Bilang resulta, hindi na kayang panatilihin ng Hamas ang kontrol sa isa sa kanilang pinakamahalagang base sa Gaza Strip. Sa ibang anggulo ng pangyayari, naramdaman ng Hamas ang takot dahil sa tagumpay ng Israel sa kanilang dalawang operasyon na isinagawa. Samantala, patuloy ang pakikilahok ng Israeli Defense Forces sa kakaibang mga operasyon na nagdudulot ng mas malaking pangamba para sa Hamas. Pagkatapos nilang matunton at mawasak ang network ng underground tunnel sa hilagang bahagi ng Gaza, ang Israeli Defense Forces ay nagpapatuloy sa kanilang mga operasyon sa rehiyon. Sa isang video na inilabas ng Israeli Defense Force, ipinakita ang mga drone ng Israeli Air Force na malapit sa mga ground forces sa Gaza Strip. Nagbibigay ang mga iyon ng tulong sa partikular na mga puwersang iyon. Ginamit ang mga drones para kunan ng video at patamaan ang mga armadong miyembro ng Hamas na nagpaputok ng rocket-propelled grenades, rockets at pampasabog sa mga sundalong Israeli. Ang IDF ang naging responsable sa pagdisenyo ng mga drone na ginamit sa mga pagsalakay. Matapos ilabas ang video sa publiko, naglabas ang IDF ng pahayag kung saan sinabi nila na ang mga piloto ng drone ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga ground forces pati na rin sa Israeli Air Force Command and Control Staff. Bilang resulta nito, patuloy na lumilipad ang mga drone sa mga rehiyon. Bukod dito, nagsisilbi ito bilang babala na sila ay nasa panganib. Bukod pa sa kanilang tungkulin sa pagkalap ng impormasyon, ang mga drone na pinamamahalaan ng Israeli Air Force ay naging responsable din sa pagsalakay sa mga target ng Hamas sa Gaza. Matagumpay na nalipol ang Hamas mula sa iba pang bahagi ng Gaza Strip sa magkabilang panig. Ito ay dahil sa kakayahan ng militar ng Israel na magkaroon ng kontrol sa karamihan ng mga kalsada sa Gaza Strip. Nakuha ng Israel ang pamamahala sa sitwasyon sa panahon ng laban na isa sa mga pinakamahalagang pangyayari. Ito ay naganap dahil sa resulta na nakalap ng ilang mga miyembro nito. Antabayanan na lamang po ang mga susunod nating upload para maging updated kayo sa mga susunod nating video. Hanggang sa muli, maraming salamat.